Samantala, ipinapaubaya na ngayon ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagbibigay impormasyon sa publiko hinggil sa issue ng Isla ng Sabah. Kasabay nito, inihag ng palasyo na ginagawa nito ang kaukulang hakbang upang matiyak na ligtas ang mga Pilipino sa Sabah at mapayapang marisolba ang usapin sa Malaysia. Nagbabalik na Luna. Nananatiling prioridad ng Administrasyong Aquino ang tiyaking ligtas ang mga Pilipinong nasa Sabah at marisolba ang insidente sa mapayapang paraan. Binigyang diin ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa press briefing sa palasyo. Ang unang focus ngayon is just to make sure that these people are alright, that there will be a peaceful ending to the incident. Hindi na nagbigay na iba pang detalye ang palasyo sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan. We can't really talk about the specifics yet. The matter is very sensitive, the incident is very sensitive, and as such we are withholding comment and deferring to the DFA just to apprise the public on any developments that they may deem appropriate. Nilinaw ng ehekutibo na hindi naman binaliwala ng gobyerno sa usapang pagkapayapaan sa MILF ang mga kiram na mula sa angkan ng Sultan ng Sulu. Ang alam po natin kasi is for the drafting at least of the framework agreement, they did the rounds of consulting with all the stakeholders para naman po bago tayo dumating doon sa framework agreement. Din ng palasyo na hindi minadali ang pagdulunsad sa Maguindanao ng programang Sadya Hatra Bangsamoro na bahagi ng pinagtibay sa framework agreement sa Malacanang. These are what the OPAP calls yung mga peace dividends po natin. Ano ho ba yung nakukuha natin kapag kapayapaan yung niyayakap natin at hindi armas? Gusto nating ipakita na even just with the signing of the framework agreement, these are the things that can be made possible. So I wouldn't call it a rush. Rather, we just wanted them to feel immediately the dividends of peace. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.